my beloved Boss Mike Cervera. Mismo. Sinabi niya pa ako rin nagnakaw nung araw. Sinabi niya pa ako nagpa-transfer ng pera. Pinalipat ko sa PSDBM. Siya ang nag-appoint ng mga PSDBM. Pinagpatanggol niya pa yan. Siya ang nagtatanggol kay Michael Yang na mabuti raw tao na yan raw ay nagpapasok ng investments. Lahat siya magpapatunay na talagang pinagtatakpan niya. At makikita mo, technically, pag hinanap mo ngayon sa family, makikita mo talaga walang kalaban-laban niya mga yan. You cannot give a contract to somebody who's totally unqualified financially and legally. Hindi mo pwedeng ibigay yun. Yun lang, madadali na yung mga yan. Madadali na kasama si Digong. Inamin niya na siya nagpalipat. Inamin niya na siya nagnakaw. Tapos sasabihin niyo, fake news ako. Alam niyo ba mga kababayan, chinichismis ako ng mga DDS. Sabi lagi daw, fake news ako. Sinasabi ko raw na magnanakaw si Digunyo. Totoo naman Ako ba nagsabi nun? Sabi rin ni Gordon yun Bago ako magsalita, bago bumukang-bunganga ko, may reference ako. Sabi nila magnanakaw si Digong, kaya sinasabi ko magnanakaw si Digong. Di ba? Nandito na si Dr. Alec. Oy, Dr. Alec Guerrero. Kailan ka ba dadalaw sa studio ko? Dr. Alec, oy, alam nyo na, mga kababayan ko. Opo, hindi po tayo, Dr. Alec, pwede ba kitang i-recommenda? Pwede ba yon? Pakisagot kung pwede. Eto. Hindi po magagawa ang mukhang ito kung walang tulong ni Dr. Guerrero. Kaya Dr. Guerrero, pwede ba kitang i-recommenda kay Libayan at kay Banat Bay? O baka naman, yung nagbabalik na nag-iingay, yung pinakapangit na vlogger, mga kababayan, yung pong pinakamayabang. Sino? Si Norman Mangusin, na idol ni Kaaruba. Baka naman pwedeng, i-recommenda ko, oy, Norman Mangusin, grabe Alam mo ba, sa tanang buhay ko, at sa kwento ng buong mundo, ngayon lang ako nakakita ng isang trilyonaryo na ganyang kapangit sa mukha mo. Ngayon lang ako nakakita ng trilyonaryo, mga kababayan. Daig pa yung kalsada, rough road hanggang noo. Grabe, no? Grabe yun! Biruin ninyo, mga kababayan, saan kayo nakakita? Trilyonaryo daw. Nagkakahalaga daw ng 40 million yung relo niya. Pero pag chinek nyo sa Lazada, 1 to lang ang halaga. Ganun yun, mga kababayan ko. Trilyonaryo, ganung mukha, mga kababayan ko. Tignan nyo naman ang mukha niya. Mula baba hanggang noo, rough road talaga. Diba? Yung mga trilyonaryo ang kakilala ko. Yung ng bilyonaryo, sila Diskaya. Aba, naalam mo ba yun? Pinakalsada, pinaispalto na nila yung kanilang kalsada doon sa looban hanggang labasan. Malayo yun, siguro mga 2 kilometro. Pero yung mukha mo, 2-3 dangkal lang. Hindi mo pa mapa-ispalto. Putik na yung mukha na yan, Saan kayo nakakita ng ganun, mga kababayan ko? Trilyonaryo. Yung mukha, bako-bako. Diyos ko. Pero isa lang ang katotohanan dito. Ganyan ho ang mukha ng mga scammer. Alam nyo, sa totoo lang, pwede nyo nang tawagin si Norman Mangusin ang pambansang scammer ng bansa. Hindi, ulitin ko. Si Norman Mangusin ang pambansang scammer ng Pilipinas. Di ba? Tapos nag-aaway pa sila nung parehas niyang budol. Nagtatalo pa kung sino pinakagwapo sa kanila. Pag tinignan nyo naman yung mukha, hindi naman naglalayo yung mga itsura. No? Grabe, no? Alam nyo, kadalasan talaga yung magkakamukha nag-aaway.
Di ba? Di ba, Karo ba? Oy, aminin mo. Kadalasan talaga mga kababayan, yung magkamukha nag-aaway. Tignan nyo mga kababayan. Oo, si Makagago at si Norman. Parehas ang itsura. Nag-aaway sila. Tapos ang pinag-aawayan ko, sino mas gwapo? Ang babaw, di ba? Ang babaw. Yun lang yung pinag-aawayan nila kung sino mas gwapo sa kanila. Eh kung ako magiging hurado, mga kababayan, ididiklang ako, tabla. Tabla talaga yan. Di ba? Putik na yan, mga kababayan ko. Kayo na nga lang magkamukha sa social media, nag-aaway pa kayo. Ito na. Dito na nga tayo, mga kababayan ko, bago. Hindi pa natin natatalakay yung mga tatalakayin natin. Oo, ang haba na ng oras natin. Ano? Pero bakit malakas sa loob nila? Dahil nakatakip sa kanila yung Pangulo ng Pilipinas. Nandiyan ba si Papa Trix? Thank you naman sa gumawa ng studio ko. Sa totoo lang, contractor yan si Papa Trix, ha? Pag gusto nyo, mga kababayan, Mimitas Vlog, ako, 1/4 pa lang tong hyper ko na to. Gumaling na ako eh. Gumaling na ako. Paano ba naman, mga kababayan ko? Paano hindi ako magkakasakit? 24 oras, binabantayan ko si Jake Magnus tsaka si Mima Alicia. Ayokong mapahamak at matukso sa isa't isa. Kaya 24 oras, mga kababayan, halos 1 linggo kami sa Thailand. Gising ako. Wag lang matuloy yung binabalak nilang bengbangan. Alastik, binuko. Mga kababayan ko. Grabe. Pero mo yun, 24 oras, binabantayan ko yung dalawa. Wag lang talagang matuloy yung iniisip, binabalak na bengbangan nila. Ewan ko lang, sa susunod na bansa na pupuntahan namin kung matutuloy na. Nag-chat sa akin si Jake Magnus, sabi niya, Boss Mike, pwede ba? Tabi uli kami ni Mima. Ang tindi ng mga balat natin ngayon, ano? Ito na. Pilipinas na kaibigan ng Pangulo ng Pilipinas yan. So, now is the time for all good men to come together, because if we do not do that, then forever Amber the Filipino is gonna be victimized by these people. Victimized by Dutertes. Hindi mga people, si Duterte na tukuyin mo. Gordon, si Richard Gordon, ang naging isang magaling na mayor ng aming lugar dyan sa may Olongapo. Grabe yan. Di ba? Grabe, no? Matindi. Ibang klase. Ito na. Wag na nga tayo. Ang dami ko pang ipapakita sa inyo. Meron pa ritong DDS na pinagbabantaan yung buhay ni Pangulo. Gusto patayin siya, mga kababayan. Tapos, mga kababayan ko, ito pang isa, yung pong irrelevant na kasi napatunayan na may tama rin sa ulo siya. Paano ka naman maiinggit sa mga may tamang katulad nito? Gamitin mo ang process mo. Kilala nyo ba to? Irrelevant na ho ngayon, mga kababayan ko. Hindi nga ako naiinggit dyan. Maiinggit ka ba? Parang si Buday, parang si Kiko, Yan, di ba? Parang si Marcoleta, parang mga may tililing wag na skip na natin yan. Meron pa, eto pa. Ayan po mga kababayan, yung isa pong kababayan nating parehas nating Bisaya. Di ba? Itong Bisayang kaparehas natin, mga kababayan, abay gusto ay parang gustong mamatay na si Pangulo. Parang gusto niya, mga kababayan, siya na daw yata yung tetegi bambang kay Pangulo yan. Hello. Nandyan na. Dumating na yung estudyante ko. Siyempre kailangan kikis yan kahit nakikita nyo. Alam nyo, hindi pa. Alam nyo, ito lang ang problema pag gwapo. Hindi ka ikakahiya ng partner mo. Pero mga kababayan ko, kapag kamukha ni Libayan,
at kamukha ni Banat Bay, mga kababayan. Sigurado, ikakahiya nila yan. Di ba? Oh, kaya tayo mga kababayan, ha? Oh, kami nila Arnold Lopez, lamang tayo. Lamang tayo, di ba? Oo, lamang na lamang tayo. Oo, bakit kanyo? Eh, ikaw ba naman ang pagkalooban ng ganitong mga muka? Hindi ho yung mukha nito, ha? Oo, kamukha ni Norman Mangusin nung bata. Oo. Ito na. Ito na. Ay, nakabalo na may tanan. Kabalo na may Ginoo. Ay, nasa na si Mary Jo? Oo. Mary Jo, paki-translate itong sinasabi nitong si Utoy. Oo. Utoy, pasok. Ako. Gusto sa mo, open pa may cellphone para magpahibalo. Pagkabalo naman gud kay kita man tanan na igo, pero mas din to ang naigo tong balay ni Bongbong Marcos ug Romualdez para hagmaan sila duha, patay sila ba. Salamat Lord. Unta. Oh, ano daw? Ano daw mga kababayan ko? Bang klase? Mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, malapit na maubos yung oras ko. Oo. Our beloved Boss Mike Cervera.